love stories. Mas masarap ang pagkain kapag ito ay pinagsasaluhan ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit minsan ay may mga pagkain tayong kailangang lunukin na lamang dahil wala na tayong hahatian. Ikaw kabarangay, anong paborito mong pagkain? Dear Papa Dudut, sabi ng nanay ko kung mangangarap lang din daw ako ay bakit hindi ko pa taasan. Yan ang mga katagang tinanim ko sa isipan ko upang maglakas ng loob na umalis sa probinsyang kinalakhan ko sa Sorsogon. Sumama ako sa malayo naming kamag-anak sa mother's side pa Maynila dahil kinuha nila akong kasambahay kapalit ng pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Mahirap lang kasi ang pamilya namin, walang permanenteng trabaho si tatay at taong bahay naman si nanay. Tapos ay 5 pa kaming magkakapatid at pangalawa ko. Kaya nga tinapat na ako ng mga magulang ko na hindi na raw nila ako kayang pag-aralin sa kolehiyo at magtrabaho na lamang ako katulad ng kuya namin. Pero desidido akong makapagtapos. Kaya naman nung nagkaroon ng opportunity na makapag-aral ako, ay hindi ko na yon pinalampas. Pero bago ko umpisahan ang pagkukwento ay pabati muna ng isang magandang katanghalian sa mga kabarangay natin. Ako po si Janina, 26 years old at tubong Sorsogon at kasalukuyang nakatira na ulit dito kasama ang 2 kong anak. Pero noong araw, lumuwas talaga ako ng Pamaynila para mga tulong kapalit ng pagpapaaral sa akin. Mabait naman ang mga kamag-anak naming yon, malayong tiyahin siya ni nanay na walang asawa at anak kaya naging misyon na niya sa buhay ang pag-aralin ang mga pamangkin niya at mga pamangkin sa pinsan. Thankful ako sa lola kong yon dahil binigyan niya ng katuparan ng pangarap kong makapagtapos. Sa pamilya namin ako pa lamang ang gagraduate ng college kaya naman proud na proud sa akin ang mga magulang ko. At hindi ngayon lingid sa kaalaman ng classmate at best friend kong si Leslie Papa Dudut. Bago graduation natin, Leslie. 1, 2, 5 tulog na lang. Excited na ako. Halata nga, kita ko nga ngiti mo. Ang lapad. Siyempre, matagal din nating hinintay tong pagkakataon na to na makagraduate tayo. Akala ko kasi madedelay dahil nag-pandemic pero buti naman hindi. Oo nga pero ang hirap pa rin kasi biglang nag-online class tapos dami pa rin mga restrictions. Pasalamat na lang tayo, unti-unti nang bumabalik sa dati yung lahat. 2021 na! Sigurado ako na mas magiging maluwag na sila sa susunod na taon. Dapat lang kasi paano tayo maghahanap ng trabaho niyan kung magla-lockdown ulit? Oo nga pero wag naman. Kasi kahit na sabihin pwedeng magpasa ng resume online, hindi lahat ng company nag-i-interview via phone. Yun talaga ang worry ko Kahit na nakagraduate na tayo, wala pa rin kasiguruhan yung magiging trabaho natin. Basta ako, may listahan na ng mga kumpanya na gusto kong pasukan. In fact, nagpaasa na nga ako ng resume sa kanila last week lang Talaga? Oo, naisip ko na kahit tumatakbo yung oras, meron na ako nagawa. Buti ka pa. Ako kasi wala pa. Busy pa ako sa ibang bagay. Pero yung totoo, kabado ko sa kung ano mangyayari sa atin pagkatapos ng graduation. Bakit naman? Iba na raw kasi yung labanan sa paghahanap ng trabaho Marami kang kakumpetensya na mas magaling sa'yo. Natatakot ako na mapag-iwanan. Hindi mangyayari yun kasi matalino ka naman. Pareho tayo. Ikaw lang yun no? Average student lang naman ako. Hindi naman natin maiiwasang matakot pero ang mahalaga, harapin pa rin natin yung takot na yun at labanan. Ano naman kung marami kang kakumpetensya, marami rin namang oportunidad. Dapat handa ka lang sunggaban yung mga yon. Katulad ko, sinunggaban ko yung oportunidad na makapag-aral kahit na malayo ako sa pamilya ko. Oo nga, ang tapang mo nga kasi nakaya mong umalis sa comfort zone mo. Paano mo yun nagawa?
Kasi mataas ang pangarap ko sa sarili ko. Gusto kong makagraduate ng college. Hindi naman ako kayang pag-aralin nila nanay at tatay kaya ako na lang gumawa ng paraan. Buti na lang tinulungan ako ng kamag-anak ko. Hindi ka ba nalulungkot kasi malayo ka sa pamilya mo? Nalulungkot pero tiniis ko na lang. Mas focus ako sa goal ko na mag-aral at makagraduate. Kaya nga sisiw na lang tong paghahanap natin ng trabaho sa susunod kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko hanggat hindi ako nakakapasok sa pangarap kong kumpanya. Sa bagay, sabi mo nga kailangan lang nating harapin yung takot natin. Oo, saka kaya lang naman tayo natatakot kasi bago sa atin yung sitwasyon eh. Ganyan din naman yung naramdaman ko nung unang beses ako nagpunta rito sa Maynila. Probinsyana ako, 'di ba? Oo. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Tapos na-realize ko na kaya lang naman ako natakot kasi bago sa akin yung lugar na titirhan ko. Kapag bago tayo sa isang sitwasyon, normal na matakot tayo kasi hindi natin alam yung gagawin eh. Pero napag-aaralan naman lahat ng bagay. Basta tiyagain lang natin na matuto. Pasasaan din ba't mawawala rin yung takot na yun? Wow, ang galing mo talagang magsalita. Bigla tuloy lumakas ang loob ko. Basta tandaan mo, ano man ang mangyari, magiging maayos din ang lahat. Okay, tatandaan ko yan. Papadudot katulad ko ay mahirap lang din ang buhay ng pamilya nila Leslie. Tapos namatayan pa sila ng nanay kaya tatay na lamang niya ang kumakayod sa kanila. Kaya nga nagkakaintindihan kami ng husto sa pagkakaroon ng mataas na pangarap na umasenso sa buhay pagdating ng panahon. Sa kaso ko papadudot ay isinaayos ko na sa isipan ko ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin pagka-graduate. Kung anong posisyon sa trabaho ang papasukin ko at kung saang kumpanya ako magtatrabaho. Goal-oriented kasi akong tao, organisado rin at disiplinado. Kaya naman kumpiyansa ako sa kakayahan ko na maging madali sa akin ang buhay kapag nakapagtapos na ako. Kaya lang ay hindi pala yon ganon dahil ibang-iba ang realidad. Marami kang kakompetensya at hindi sapat ang talino lamang kung mahina kang dumiskarte. At napatunayan ko yon nang sa may ilang beses din akong na-reject sa mga kumpanyang inaplayan ko. Sa unang pagkakataon ay pinanghinaan ako ng loob na baka sa kangkungan na lamang ako pulutin. Bukod doon ay nahihiya na rin ako sa lola ko na nagpaaral sa akin dahil hindi naman habang buhay ay titira ako sa poder niya. Inaasahan din ako ng pamilya ko sa probinsya na makapagpapadala na ng pera sa kanila kaya naman kailangan ko nang magtrabaho. At habang inaantay ko pa ang tawag sa akin ng mga kumpanyang una kong pinasahan ng aplikasyon, pumasok na lamang muna ako ng ibang trabaho na available ng mga panahong yon. At yon ay ang pagtao sa isang butika na malapit lang sa lugar namin. Natanggap naman ako dahil overqualified ako. Minimum lang din ang sweldo pero pwede nang pagtiyagaan para may panggastos ako sa pag-a-apply sa susunod. Pero 2 linggo pa lamang ako na nag-duty doon nang makilala ko si Boji, ang tinaguriang ihaw-ihaw boy sa lugar na yon, papadudot. Hi Janina, may dala pala akong iyaw-iyaw. Ulamin mo na lang mamayang tanghalian para hindi ka nalalabas. Oh, Ay, salamat! Wow, ang bango naman, tsaka mukhang masarap. syempre, ako nag-ihaw niyan eh. May sauce na rin yan. Isang suka na maanghang at matamis. Di ba gusto mo na pinaghahalo yung sausawan? Oo, pati yun napansin mo rin. Syempre, observant ako eh. Teka, tama ba yung sinabi ko? Observant nga ba yun yung sa Tagalog, mapagmasid? Yung napapansin yung mga bagay-bagay? Oo, tama naman. Buti na lang, tama. Nakakahiya kasi sa'yo kung mali. Grabe ka naman. Ay, teka, magkano pala to? Naku, wag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo. Baka naman malugi na kayo niyan ha? Hindi yan. Malakas naman yung ihawan ng amo ko. Saka binabayaran ko naman yan sa kanya.
Bale, kinakaltas na lang sa susunod kong sahod. Nakakaya naman eh. Ilang beses mo na ako nililibre ng ihaw-ihaw. Baka naman wala ka ng sweldohin dahil sa mga kaltas mo. Ayos lang yun. Basta yung mahalaga sa akin. Makita kitang busog at nasasarapan sa mga ihaw-ihaw namin. Kahit na wala na akong sweldohin, walang problema. Ay naku, ako naman yung mamang problema niyan eh. Bakit naman? Eh syempre, inuubos mo sa akin yung sweldo mo. Paano na lang kung may importante kang paggagamitan, edi wala ka nang nadukot sa oras ng pangangailangan. Ayos nga lang. Kasi nandyan naman mga kamag-anak ko. Pwede akong mangutang sa kanila. Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Mababait naman sila. Ilang beses na nila akong pinautang nung nagipit ako kaya alam ko na maaasahan ko sila. Kaya wag mo nang isipin yun. Basta, tama na yung panlilibre mo sa akin. Kaya ko naman bumili ng ulam eh. Hindi mo na ako kailangang alalahanin kung nakakakain ba ako o ano. Kaya ko sarili ko. Kahit na. Gusto ko pa rin para alam ko na nakakakain ka. Pero bakit? Anong bakit? Wag mo sanang mamasamain ah. Nagtataka lang kasi ako bakit ka masyadong concerned sa akin eh. Hindi naman tayo magkaano-ano. Ouch! Sakit mo naman magsalita. Sorry, pero real talk lang. Akala ko pa naman nahalata mo na. Nahahalata ang ano? Na may gusto ako sa'yo. Ha? Gusto kita, Janina. Unang beses pa lang na nag-duty ka sa butika na to. Crush na kita. Kaya nga lagi akong ganadong pumasok sa trabaho at mag-iyaw ng mga barbecue kasi nasisilayan kita dyan sa tapat. Alam na din ng mga kasamahan ko yung pagka-crush ko sa'yo kaya sinabi nilang gumalaw-galaw na raw ako bago pa ako maunahan ng iba. Ganun ba? Oo, kaya ayun. Naisip ko na hatiran ka ng mga iniyaw ko para naman matikman mo. At syempre, para makapagpakilala na rin ako sa'yo. Kasi... Sigurado naman ako na wala ka pang boyfriend. Kasi kung meron, di sana may sumusundo sa'yo tuwing tapos ng duty mo. Pero wala naman ako nakikita kaya tiwala akong single ka pa. Tama ba? Oo, tama naman. Single nga ako. Wala rin akong manliligaw kasi hindi pagbo-boyfriend yung focus ko eh. Ganun ba? Pero masarap din magka-boyfriend. Merong mag-aalaga sa'yo. Makikinig sa mga kwento mo. May kasabay kang kumain. May masasandalan ka pag kailangan mo ng karamay sa tuwing malungkot ka. Hindi ko alam yung sinasabi mo dahil hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Malay mo, ako na yung magiging unang boyfriend mo. Papadudot gwapo si Boji, moreno at matikas ang pangangatawan. Para siyang modelo na hindi na-discover kaya nauwi na lamang sa pag-iihaw ng mga barbecue ang kanyang propesyon. Hindi ko naman sa minamaliit ang trabaho niya dahil marangal yon at masarap naman ang mga paninda nilang barbecue. Pero naikwento ni Boji na mababa lang daw ang kinikita niya doon. Hindi rin naman kasi yon sa kanila at pumasok lang siyang taga-ihaw para magkatrabaho. Kabaliktaran ko si Boji kasi hindi siya nakapagtapos ng pagkaaral. Sa katunayan hanggang grade 3 lamang ang inabot niya dahil sa kahirapan kaya mas ginusto na lamang niyang magtrabaho noong araw para makatulong sa pamilya nila. Bagay na labis kong hinangaan sa kanya kaya nakuha niya ang loob ko. Naging malapit kami ni Boji sa isa't isa dahil na rin sa mga ihaw-ihaw na dinadala niya sa butikang pinagtatrabahuhan ko. At kapag natatapos ang duty ko ay niyayaya muna niya akong tumambay sa ihawan nila at pinapakain niya ng libre para raw busog na ako pag uwi sa bahay namin. Pero nahihiya ako kaya binabayaran ko pa rin. Kapag wala siyang masyadong iniihaw, nagkakaroon kami ng tsansa papadudot na makapagkwentuhan tungkol sa buhay at mga sarili namin. Tapos hindi ko na lamang namanayan na nahulog na ako sa kanya. Naging kami ni Boji at pagkalipas ang isang buwan ay nabuntis niya ako, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung kolehiyo ako, ang focus ko lang talaga ay pag-aaral at makapagtapos. Kaya nga iniwasan kong pumasok sa kahit na anong relasyon. Para sa akin ay sagaba labang yon sa pagtupad ko sa aking mga pangarap. At nung nakapagtapos nga ako ay ganon pa rin ang nasa isipan ko. Maliban na lamang nang dumating sa buhay ko si Boji.
Totoo pala ang kasabihan na kahit na anong talino mo, mabobobo ka pagdating sa pag-ibig. Aminado naman kasi ako na nawala ako sa focus ng mga panahong yon dahil nadaig ako ng aking damdamin. Pero napasubo na ako. Lalo na noong nagbunga ang relasyon namin ng boyfriend ko. Nagdesisyon kaming magsama sa isang bubong ni Boji Papadudut. Itinira niya ako sa maliit na kwarto sa compound kung saan ay puro kamag-anak niya ang kapitbahay. Pero hindi yon sementadong kwarto o maayos na compound dahil nasa squatters area lamang kami. Bali plywood lang ang dingding ng kwartong inuukupan namin na may mataas na kisame. Maliit lang din yon, mainit dahil kulob pero pwede nang pagtiyagaan. Binilhan at pinalagyan ko na lamang ng linoleum ang sahig para naman maging presentable. Nahiya na rin kasi ako sa lola ko na makitira sa bahay nila lalo pat buntis na ako. Tapos na rin naman ang responsibilidad niya sa akin noong graduate ako. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na tumayo sa sarili kong mga paa. At dahil wala namang kaming ipon ni Boji ay kinailangan ko magtrabaho pa rin sa butikang pinapasukan ko hanggang sa kabuwanan ko. Hirap kasi talaga kami sa pera at madalas kaming kapusin. Gusto ko ring bumili ng mga damit at gamit ng magiging anak namin kaya kahit malaki na ang tiyan ko noon at masakit na ang balakang ko ay tinitiis ko na lamang basta sumweldo ako. Dahil nga sa mga nararamdaman kong yon ay madalas na mainit ang ulo ko at lagi ko na lamang pinagbubuntunan ng galit at inis si Boji. Dahilan para mag-away kami, Papa Dudut. Natin. Anong iniiwan? Nandiyan lang ako kay Mang Domeng. Ang lapit-lapit lang nila sa atin oh. Pwede kitang takbuhin dito pag manganganak ka na. Kahit na! Yung punto rito, imbis na samahan mo ako rito sa bahay, nakuha mo pa talagang mangapit bahay. Ano ba kasi ginagawa mo ron? Wala. Nakikipagkwentuhan lang kina Pareng RR. Sinabihan ko rin kasi sila nung isa ko pang tropa, si Macario. Nakukunin ko silang ninong ng anak natin. Para sureball na may pakimkim sa baby natin pag nagpabinyag tayo. Ewan ko sa'yo. Tingin mo sa mga ninong at ninang ng anak mo hingian ng pera? Oh, gano'n naman talaga ginagawa ng mga ninong at ninang, di ba? Kaya nga dinidiskartehan ko na sila. Ganda-ganda ng trabaho ni Pareng RR sa call center. Si Macario naman sa pabrika, kaya may pera yung mga yun. Pero baka nakakalimutan mong pamilyado rin sila. Ay, bakit ba ang kontrabida mo sa lahat ng mga sinasabi ko? At ako pa talaga yung kontrabida ha. Alam nga naman yung mga kapitbahay natin, tayo lang naman yung magkausap. Alam mo, napapansin ko lagi mo na lang akong inaaway. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kasi nakakainis na eh. Kaya gusto ko laging lumalabas pag day off ko para hindi ko nakikita yung pagmumukha mo. Sa palagay mo gusto ko rin makita yung pagmumukha mo? Kapal mo ah. Kung may choice lang ako, papasok ako ngayon sa trabaho para kahit papaano lumaki-laki yung suswelduhin ko. Malapit na akong manganak, Boji, pero hindi pa rin sapat yung ipon nating pera. Saan na lang kami pupulutin ng anak mo nito? Bakit ba kasi pinoproblema mo yan? At bakit hindi ko po problemahin? Sige nga. Sinabihan ko na si Ate Joy ko. Papautangin daw niya ako para sa panganak mo. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. O tapos, paano mo babayaran yung utang na yon? Saka ko na po problemahin yun. Hindi ko pa nga hawak yung pera, pinag-iisip mo na ako. Palibasa, masyado kang kampante. Kaya hindi na ako nagtaka na hindi ka nag-ipon itong mga nakaraang buwan eh. Paano ako makakaipon? Maliit nga lang sinasahod ko dun sa iyawan. Para lang yung sa pagkain natin at bills. Minsan kulang pa. Sana man lang kasi naisip mo na maghanap ng ibang trabaho. Yung susweldo ka ng disente lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Bakit pa? Ayos naman na ako sa pag-iihaw ko. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang trabaho. Yan yung ayaw ko sa'yo eh. Kontento ka na dyan sa ginagawa mo kahit wala kang pag-asenso. Ano bang masama doon? Hindi naman ako nagnanakaw. Gusto mo magnakaw ako para umasenso tayo? Hindi ko sinabi na magnakaw ka. Yun na rin yung pinalalabas mo eh. Hirap sa'yo, wala kang kabilib-bilib sa akin at sa trabaho ko. Akala mo ba hindi ko nararamdaman na ikinakaya mo ako?
Ano bang pinagsasasabi mo? Palibasa nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ako hanggang grade 3 lang. Hindi ko naman iniinsulto yung natapos mo at hindi ko rin kinukumpara ang sarili ko sa'yo. Hindi raw, pero yun ang nararamdaman ko. Problema mo na yun. Anong sinabi mo? Sumusobra ka na! Sige, subukan mo lang nasaktan ako, ipapabarangay talaga kita. Sisiguraduhin ko rin na hindi mo na makikita yung anak mo. Papa Dudut, totoo nga na unti-unti mong makikilala ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At doon ko nga lubos na nakilala si Boji. Insecure siyang tao at ma-pride. Ayaw niyang tinatapakan ko ang ego niya dahil para sa kanya ay lalaki siya. At siya ang padre di pamilya. Ayaw ko rin namang magmarunong sa harapan niya kahit na ako itong nakapagtapos ng pag-aaral sa amin. Pero para siyang pako na kailangang laging pukpukin para bumaon. Wala siyang sariling pag-iisip at pagkukusa na sumubok ng ibang trabaho nang sa ganon ay lumaki-laki naman ang kanyang sweldo. Katwiran ni Boji, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya baka maliitin siya ng ibang tao. Kaya hanggang pag-iihaw na lamang daw ang kaya niyang gawin. Ang pag-iihaw ng barbecue ang plano niyang gawin hanggang sa pagtanda niya. Pero magkakaanak na kami at kahit na ilang beses kong pinaliwanag sa kanya na mas magiging malaki na ang mga gastusin namin ay hindi niya pa rin yon maintindihan. Lagi niyang sinasabi na kung mangangailangan kami ay nandyan naman ang iba niyang kamag-anak para hingan namin ng tulong at utangan. Doon ako lalong na-frustrate sa kanya at hanggang sa sumapit na ang araw kung kailan manganganak na ako. At abot langit ang konsumisyon na nararamdaman ko kay Boji. Buti na lamang at dumalaw sa tinutuluyan namin si Leslie para kumustahin ako pagkalipas ng 1 linggo. Kumusta ka na ba? Ito, pagod at puyat. Hirap pala ng may baby. Laging alanganin yung tulog ko. Buti pa nga si Boji, kompleto yung tulog kasi kapag umiiyak yung anak namin, iniiwan niya ako rito sa bahay at doon nakikitulog sa ate niya. Ano? Seryoso ba yun? Oo. At hinahayaan mo lang? Noong una nagagalit ako kasi parang pinababayaan niya lang ako dito mag-alaga sa anak namin. Hindi parang. Kasi pinababayaan ka niya talaga. Nasaan ba naman ang utak ng Boji na yun? Kapapanganak mo pa lang tapos ganyan ka na niya tratuhin? Katwiran niya kasi may trabaho pa siya kinabukasan. Paano na lang daw siya makakapagtrabaho ng maayos kung inaantok siya dahil sa ingay ng iyak ng anak namin. Kaya ayun, hinahayaan ko na lang. Pagod na rin kasi ako magalit sa kanya. Mas galit pa siya sa akin. Kapal naman ang mukha niya. Pwede ba ako magsabi sa'yo? Kasi hindi ko na kaya eh. Sobrang bigat na sa dibdib ko eh. Pakiramdam ko pag hindi ko na ilabas to, sasabog na lang ako bigla. Oo naman. Best friend mo ko, diba? Magsabi ka lang sa akin. Pagod na kasi ako. Mahal ko naman yung anak namin ni Boji pero naisip ko, masyado pang maaga para dumating siya sa buhay ko. Ano bang ibig mong sabihin? Sana hindi mo na ako pumayag na mabuntis ni Boji noon. Sana hindi ko na lang siya nakilala o kung sana iniwasan ko na lang siya. Alam mo naman na mataas yung pangarap ko sa buhay, di ba? Oo naman. Pangarap kong magtrabaho, makapag-ipon ng pera at matulungan sina nanay sa probinsya. Pero hindi na yun natupad kasi ako mismo kailangan ko ng tulong eh. Sobrang awang-awa ako sa sitwasyon namin ng anak ko nung nanganak ako. Kasi public hospital lang yun, siksikan kami sa ward tapos may kahati pa kami sa higaan. Nakatagilid na nga lang ako, pati yung anak ko para lang magkasya kami. Kaya minsan, mas gusto ko na lang matulog sa upuan kahit na masakit yung buong katawan ko. Tumagal din kami ng 2 gabi doon pero grabe ang hirap namin. Pakiramdam ko doon ako mamamatay kaya sinabi ko kay Boji na iuwi na kami ng baby namin dito sa bahay. Tapos pagdating dito panibagong problema na naman. Hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas mula sa panganganak kailangan ko na rin kumilos dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Paanong kumilos dito sa bahay?
Ano pa nga ba? Di umastang asawa kay Boji. Kailangan ko magluto ng pagkain namin at maglaban ng mga gamit kasi hindi siya marunong. Matatambakan lang kami ng mga umog na labayin at ayoko naman yun kasi may baby kami. Pag hindi naman ako nagluto, bibili lang si Boji ng kanin at ulam sa labas. Kung minsan magdadala lang siya ng ihaw-ihaw na paninda niya Sawa-sawa na ako doon. Purgang-purga na ako doon. Gusto ko naman kumain ng matinong pagkain. Sige, iiyak mo lang. Nandito lang ako para makinig sa'yo. Malaki lang talaga pagtatampo kay Boji kasi mukhang wala lang sa kanya yung sitwasyon ko. Sinabihan niya pa ako maarte kasi namimili raw ako ng ulam. Lakas naman ang loob niyang sabihan ka ng maarte. Siya kaya ang mga anak tapos magpadede sa baby ninyo. Kailangan mo talaga ng masustansyang pagkain yan. At hindi puro yung ihaw-ihaw nila na pag nasobrahan ka magkakasakit ka pa sa bato. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko yung sarili ko na mahulog sa kanya tapos nagkaanak pa kami kaya wala na talaga akong kawala. Hindi ko na matutupad yung mga pangarap ko. Huwag mong sabihin yan. Kasi naniniwala pa rin ako na matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Siguro sa ngayon medyo malabo pa kasi may baby ka Pero hindi naman habang buhay alagain niyang anak mo. Basta tiwala lang, okay? Okay. Sana nga tama ka. Basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Dadalawin kita lagi rito para makita ko rin lagi yung inaanak ko. Papadudod siguro nga ay emosyonal lamang ako ng mga panahong yon. Kaya nailabas ko kay Leslie ang lahat ng daing at hinanaing ko sa buhay namin ni Boji. Pero hinayaan lamang ako ng kaibigan ko na umiyak at magkwento dahil alam niyang makakatulong sa akin na mailabas lahat ng yon. At totoo nga kasi dahil gumaan ang dibdib ko pero nandun pa rin yung tinik sa lalamunan ko. Don't get me wrong, masaya naman ako sa pagdating ng baby namin. Thankful ako kasi ligtas ko siyang naisilang pero paano na? Ano ang susunod? Nag-resign na rin kasi ako sa pinagtatrabahuan kong butika kaya wala na akong pinagkakakitaan pa. Bukod doon ay sigurado akong magiging limitado na ang mga galaw ko dahil sa pag-aalaga ng anak namin. Tapos ay hindi ko pa maasahan si Boji sa maraming bagay. Ang hirap para akong mababaliw. May kinakasama nga ako pero para pa rin akong mag-isa. Gabi-gabi ay nananalangin ako sa Diyos na sana'y maghimala siya sa pamilya namin, Papa Dudut. Natulungan niya kami kasi natatakot akong maranasan din ang anak namin na maghirap. Noon pa nga lang na isinilang siya ay hikahos na kami. Paano na lamang kaya pag lumaki na siya? Yun talaga ang kinakatakot ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang isang taon, natuon ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa anak namin ni Boji. Sakitin kasi ito, payat at may pagkalampa. Kaya kahit gustuhin ko mang magtrabaho ay ayaw ko namang ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero nung nawala ng hanap buhay si Boji dahil nalugi ang ihawa na pinagtatrabahuhan niya, ako na ang kusang loob na kumilos para maghanap buhay. Alam ko naman na sa aming dalawa ay mas capable akong makapasok sa magandang trabaho dahil may tinapos ako. Pero dahil matagal din akong natenga, ay nakaramdam din ako ng pag-aalinlangan. Mabuti na lamang at to the rescue ang best friend kong si Leslie nang alokin niya akong maging tauhan sa laundry shop ng sister company kung saan siya nagtatrabaho. Hiring daw kasi doon at minimum pa rin ang kita pero meron namang bayad ang OT at may mga benepisyo pa. Bukod doon ay malapit lang din sa amin kaya hindi na ako talo sa pamasahe. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para makatipid dahil sa trabahong yon ay nakabili nga ako ng TV para naman may libangan kami sa gabi. Sinipagan ko talaga ang pagpasok araw-araw para makapag-ipon ako at makapagpundar ng mga gamit sa bahay. Bukod doon ay masaya rin ako dahil nailalabas na namin ang anak namin at napapakain sa mga fast food na dati-rati tinuturo lamang niya dahil hindi namin kayang kainan.
Kaso kung kailan ayos na sana ang lahat ay bigla namang umeksena ang kinakasama ko. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sira ulo na kung sira ulo. Pero sundin mo na lang yung sinabi ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi sinabi ko. Boji naman, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo akong pag-resignin sa trabaho ko. At bakit ayaw mo? Siguro totoo na may relasyon kayo nung katrabaho mong lalaki, no? Aminin mo na. Wala akong aaminin dahil wala naman kaming relasyon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, ikaw yung nag-iimbento. Ah, ganon? Halika nga rito. Aray ko naman, wag mo naman ako sabunutin. Bakit hindi? Masyado ka nagmamatigas. Kaya dapat lang sa'yo turuan ng leksyon. Bibitiwan lang kita kapag sinunod mo yung sinabi ko. Simula sa araw na to, hindi ka na papasok sa trabaho mo. Pero paano na lang yung pamilya natin? Pag nawalan ako ng trabaho, baka magutom tayo. Hindi mangyayari yun kasi ako magtatrabaho sa atin. Aray ko, bitiwan mo na ako, sabi. Ayan. Sana sa susunod magtanda ka na. Kasi bubunutin ko talaga mga buhok mo sa anit mo. Ang sama mo. Hindi ako masama. Saka ikaw naman yung may kasalanan. Masyado ka nagmamatigas. Hindi pagmamatigas yon. Iniisip ko lang kapakanan ng pamilya natin pag umalis ako sa trabaho ko. Hirap sa'yo, masyado ka mapagduda. Magagawa ko pa ba mang lalaki pamilyado na akong tao? Malay ko ba, ikirengkeng ka. Ano sinabi mo? Totoo naman ah. Dali mo nga nahulog sa akin nung panaybigay ko sa'yo ng iyaw-iyaw, di ba? May pasabi-sabi ka pa na ayaw mo mag-boyfriend pero bakit mo ako sinampal? Nagtanong ka pa talaga sobrang kapal ng mukha mo na sabihin sa akin yung bagay na yon. Para sa kaalaman mo, hindi ako kirengkeng. Masyado ka lang matamis manalita kaya nahulog ako sa'yo. Pero siguro mali talaga na nagkagusto ako sa'yo noon eh. Kasi kung nireject na kita noon pa, di sana hindi ako nakatira sa masikip, mainit at pangit na pamamahay na to. Hindi sana kami nakakaranas ng kagutuman ng anak mo. Hindi kami magtitiis sa kakarampot mong sweldo dahil pul-pul ka. Walang pangarap sa buhay at mahina dumiskarte. Alam mo, sana hindi na lang kita nakilala eh. Siguro mas maayos buhay ko ngayon. Ah, ganon? Di lumayas ka na sa pamamahay ko kung iinsultuin mo lang din ako. Masasaktan ka talaga kasi masyado ka madaldal. Bitawan mo ako, sabi! May salahi ka bang aso? Kinagat mo pa talaga ako. Pasalamat ka, yan lang ginawa ko sa'yo. Naku, Janina, pasalamat ka. Kaya ko pa rin magtimpi. Kasi kung hindi, kanina pa kita inuntog sa dingding. Nakakairita kang babae ka. Mas nakakairita ka! Basta ha, gawin mo yung sinabi ko. Umalis ka na dun sa trabaho mo. Kasi pag hindi mo sinunod gusto kong mangyari, may kalalagyan ka talaga. Kilala mo ako. Tinutotoo ko pag sinabi ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan galing ang mga pagbibintang na yon ni Boji. Inosente ako at wala akong ginagawang masama at hindi ako nanlalalaki. Bakit ko gagawin yon? Pamilyado na akong tao. Kaya nga sobrang inis ko sa kanya at dismayado na rin dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Bukod doon ay kilala naman niya yung kasamahan kong lalaki dahil nakikita niya yon kapag sinusundo nila ako ng anak ko sa pinagtatrabahuhan ko. Nagkakakwentuhan pa sila kaya akala ko ay ayos lamang ang lahat. Yun pala ay pinagseselosa na niya ito. Kaya naman gulat na gulat ako. Pero bukod doon ay hindi ko matanggap na sinaktan niya ako dahil lang sa bagay na yon, Papa Dudut. Pero dahil nga ayaw magpatalo ni Boji, pinanindigan niyang siya na ang maghahanap buhay sa amin. Hindi sana ako papayag kasi alam kong mahina siyang dumiskarte. Pero nung tinakot na niya akong makikipaghiwalay sa akin at ilalayo pa ang aming anak pag hindi ako nag-resign ay doon ako nag-alala ng husto. Kaya nga para hindi na lumaki pa ang gulo ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Malungkot ako at nalungkot din si Leslie noong nalaman na umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko.
Pero pinaliwanag ko sa kanya na kapag may kinakasama na siya sa buhay, kailangan talaga niyang magsakripisyo. Naintindihan naman yon ng kaibigan ko at sinabi na lamang na kung kailangan ko ng tulong ay huwag akong mag-alangan na lumapit sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng napagkasunduan, si Boji na nga naghanap buhay sa amin. Pero lagi siyang pa-extra-extra sa trabaho kaya wala rin siyang permanenteng kita. Ang masakit pa rito ay nabuntis niya ulit ako pagkalipas ng 2 buwan. Kasalanan ko rin naman kasi kinatamaran kong inumin yung pills na nireseta sa akin sa center. Kaya ayon, nagbunga na naman ng bata ang pagsasama namin. Ayoko pa kasi sanang magkaanak kami ulit dahil nga maliit pa ang panganay namin at napakahirap din ang buhay. Kaya nga kinausap ko ng masinsinan si Boji tungkol sa plano kong gawin, Papa Dudut. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi ako nasisiraan. Walang nasisiraan dito. Bakit gusto mong umuwi sa Sorsogon? Sige nga, kung di ka ba naman baliw. Nandun kasi ang nanay ko, Boji. Sinabihan niya ako na doon na lang mga anak para maalagaan niya ako. Nakwento ko kasi sa kanya nung sitwasyon ko rito nung nanganak ako sa panganay natin. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya ka pinauuwi doon ng nanay mo kasi kung ano-anong kinuwento mo doon. Siguro sinabi mo na pinababayaan kita rito kaya ayaw mo na dito mga anak, no? Totoo naman na pinabayaan mo ko nung nanganak ako sa panganay natin Mas madalas pa nga yung gabi na hindi kita kasama rito sa bahay natin dahil nandun ka sa ate mo kasi Kasi ayaw mong mastorbo yung tulog mo sa iyak ng anak natin. Ayaw mong magpalit ng diaper niya kasi nandidiri ka kamo. Ayaw mo rin akong tulungan sa mga gawaing bahay kahit na alam mong nagpapadede ako. Matagal na yon. Saka bumawi naman ako sa inyo pagkatapos, di ba? Bumawi raw. Sa pagkakatanda ko, nagdadabog ka pa kapag inuutusan kita maghugas ng pinggan. Huwag ka na kasing manumbat. Ako naman nag-alaga sa anak natin nung nagtatrabaho ka. Hindi ako nanunumbat. Ayoko lang maranasan ulit yung nangyari ngayong buntis na naman ako. Sana naman intindihin mo. Naiintindihan ko naman, pero ayoko dun sa inyo. Bakit? Mabait naman sila nanay at tatay Oo, pero hindi ako sanay. Wala akong kakilala dun. Ano na lang trabahong papasukin ko, di ba? Pwede kang ipasok ni Kuya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa sweldo doon tsaka may binipisyo. Tutulungan tayo doon nila nanay at tatay kaya pumayag ka na. Sumama ka na sa amin ng mga anak mo sa Sorsogon. Ewan, ayoko pa rin. Mas sanay ako rito sa Maynila. Dito na ako pinanganak, kaya dito na ako mamamatay. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Basta. Hindi mo na mababago yung desisyon ko. Kung gusto mong umuwi, kayo na lang ng mga bata. Pero ibig sabihin lang nun, hiwalay na tayo. Ano? Narinig mo yung sinabi ko. Kung gusto mong umuwi sa Sorsogon, kayo na lang ng mga bata. Pero hiwalay na tayo pag ginawa mo yon. Boji naman, hahayaan mo lumaki yung mga bata na walang ama? Mangyayari lang yon kapag nilayo mo sila sa akin. Ibig sabihin, kasalanan mo kasi ginusto mo yon. Sira ka ba? Nag-adjust ako nung tumira kasama mo rito pero hindi ka man lang makakapag-adjust nung ako naman ang nagyayaya sa yung tumira sa probinsya namin. Baka nga mas maging mabuti pa yung buhay natin doon kaysa dito. Siguro kaya ayaw mong sumama sa amin kasi duwag ka. Anong sinabi mo? Duwag ka, Boji. Hindi ako makapaniwalang nagkaroon ako ng kinakasamang duwag at hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Lintik ka, Janina, ha? Ulitin mo pa yan kundi… Kundi ano? Sasaktan mo ako? Sasampalin? Sige, gawin mo para lalo kung gustuhin ilayo sa iyo yung mga anak natin. Tandaan mo, konti na lang malapit na ako mapuno sa'yo. Pinagtiyagaan kita, inintindi kasi kinakasama kita. Akala ko rin magbabago ka pero habang tumatagal lalo ka lang lumalala. Kung wala kang pangarap sa sarili mo, kung kontento ka na sa buhay mo, pwes, wag mo kami idamay ng mga anak mo. Sawang-sawa na akong pakisamahan ka. Bahala ka na sa buhay mo! Papa Dudut, hindi ko akalain na nagmahal ako ng isang duwag at mahina ang loob sa katauhan ni Boji. Kaya nga sobrang dismayado ko rin sa sarili ko dahil pinili na lamang ako or pipili na lamang ako ng lalaki
ay doon pa ako bumagsak sa isang katulad niya. Kaya nga simula ng mga sandaling yon ay lalo akong naging desidido na umuwi na sa amin at iwanang mag-isa ang kinakasama ko sa Maynila. Wala na akong pakialam kahit na mga hulugan pa yon na maghihiwalay kami, makalayo lamang kami ng mga anak ko sa kanya. Kung tutuusin ay parang matagal na rin naman akong single parent sa mga anak ko. Kaya alam ko sa sarili ko na sa una lang mahirap at masakit. Pero sa huli ay makakayanan ko. Nang sumunod na buwan ay nagpasundo ako sa nanay ko sa Maynila para umuwi sa Sorsogon. Wala na rin namang nagawa ang iba pang kamag-anak ni Boji sa desisyon ko habang siya ay patuloy pa ring nagmamatigas na hindi sumama sa amin. Doon pa lamang ay tinanggap ko na hindi niya kami ganong kamahal para piliin. Kaya umalis kami ni nanay sa tinutuluyan namin pauwi sa probinsya. Dito ko na nga pinanganak ang pangalawa ko sa Sorsogon at aaminin kong may sa ilang buwan din akong umasa na pupuntahan kami doon ni Boji. Pero hindi na yata mangyayari yon matapos kong matanggap ang balita na meron na raw siyang bagong kinakasama at magkakaanak na rin sila. Masakit, oo. Pero pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi siya kawalan sa amin ng mga bata dahil kontento na ako sa buhay ko sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nag-reseller ako ng mga frozen goods at meron na rin kaming munting tindahan dito sa bahay ng mga magulang ko. Noong nakapagpundar ako ng laptop at nakapagpakabit ng internet ay nag-aral ako para maging isang VA. Sa awa naman ng Diyos ay meron na akong mga kliyente kaya kumikita rin ako ng sapat at matino. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko Papa Dudut na unti-unti na akong naghihilom. Mas naging matatag din ako sa buhay dahil sa mga pinagdadaanan ko. Kaya kahit papaano ay thankful pa rin ako na nalagpasan ko yon. Ang mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko at ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na magpasalamat sa inyong programa dahil ito ang nagsisilbi kong kaibigan at libangan. Number 1 po talaga kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Janina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever. Tatay, Ama, Daddy, Papa. Ano man ang tawag natin sa kanila, sila ang kokompleto sa ating pagkatao. Sila ang nagpapatatag sa ating pamilya, kaya sila ang tinuturing nating haligi ng tahanan. Pero paano kung ang inakala mong tatay ay isang pusong mamon? Ipagmamalaki mo pa rin ba siya o ikakahiya? Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Lorraine at bata pa lamang ako ay malapit na ako sa aking papa. Siya kasi ang madalas kong kasama dahil si mama ay nasa ibang bansa at isa siyang OFW. Dalawa lang kaming magkakapatid pero kahit maliit lamang ang aming pamilya at malayo si mama ay masayang masaya pa rin kami dahil ni minsan ay hindi pinaramdam ni papa sa amin na wala si mama. Siya din kasi ang tumatayo bilang mama namin. Pa? Bakit parang halos lahat ng gawaing bahay alam mo? Hindi ba lalaki ka naman?
tanong ko kay Papa habang nagluluto pagkatapos niyang maglaba. Anak, hindi naman porket lalaki ako walang gawain pang babae na akong gagawin. Dapat all around. Ang sabi ni Papa at ngumiti ako. Ang galing mo talaga pa. Bilib ako sa'yo. Kasi kahit wala si Mama naalagaan mo pa rin kami ng maayos ni Angelica. Ayaw mo bang magtrabaho pa? Ang tanong ko sa kanya. Gustuhin ko man anak, hindi pwede. Ayaw kung kanino ko lang iwan ang kapatid mo. Babae pa man din kayong dalawa. Bakit anak? Ayaw mo bang nandito si Papa? Ang tanong ni Papa sa akin at ngumiti lang ako. Papa naman, syempre gusto kong kasama namin kayo ni Angelica. Hayaan mo pa. Kapag nakagraduate ako at nakahanap po ko ng maayos na trabaho, pauuwiin ko na si Mama para dito na lang kayo sa bahay tapos ako naman ang manlilibre sa inyo. Ang sabi ko kay Papa. Nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Salamat anak ha. Buti at naalala mo si Papa. Ang sabi nito sa akin sabay yakap. Oo naman pa. Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Ang sagot ko naman sa kanya. Mabait si Papa, maalaga at isa pang sobrang hinahangaan ko sa kanya ay sobrang sipag niya, Papa Dudut. Kaya masasabi kong napakaswerte ko talaga kay Papa. Kasi alam kong mahal na mahal niya ako at ang aking kapatid. Pero isang araw ay narinig kong may kausap siya sa cellphone. Mahina ang boses niya at parang bumubulong lang, basta ang narinig ko lang ay ang sagot ni Papa. O sige, pupunta ako, ang sabi niya. Nagtaka ako kung ano ang pinag-uusapan nila nang nasa kabilang linya. Ang inisip ko na lang ay baka si Mama yon at may pinag-uusapan lang silang mahalaga. Magmula noon, Papa Dudut ay ewan ko ba pero unti-unti na akong nagdududa sa mga kinikilos ni Papa. 4 na taon na ang nakakalipas, Papa Dudut. Graduate na ako ng high school pero simula noong last na uwi ni Mama ay hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Ang sabi niya ay sa graduation ko daw siya uuwi pero hindi naman niya tinupad ang pangako niya. Sobra na nga ako nagtatampo kay Mama. Pero buti na lang at nandyan si Papa na laging pinupuno ang pagkukulang ni Mama sa amin. Hanggang sa dumating sa point na nahuli ko si Papa na may kausap sa telepono. Nung una akala ko ay kaibigan niya lang yon pero habang tumatagal ay nagdududa ako kung bakit sa tuwing kausap niya yon ay abot-abot ang ngiti niya. Angel, madalas bang umaalis si Papa kapag ikaw ang nauuna rito sa bahay? Ang tanong ko sa kapatid ko na nasa elementary noon, kaya naman mas nauuna siyang umuwi kaysa sa akin na nasa kolehiyo na. Oo ate, laging wala si Papa. Pero sa tuwing aalis siya, nakahanda na yung pagkain natin. Ang sabi niya, initin ko na lang daw yung kanin at huwag kalimutang isara ang lutuan. Baka pag ginamit baka daw kasi makalimutang nakabukas, baka magkasunog. Yun lang naman ate. Bakit mo natanong? Ang pag-uusisa ng kapatid ko. Sa totoo lang ay hindi ko din alam ang isasagot ko. Tinignan niya ako tapos ay tinapik ang balikat ko. Uy ate, okay ka lang ba? Ang sabi ng kapatid ko. Sana nga lang ay mali ang iniisip kong ito, Papa Dudut, dahil kung magagawa man ito ni Papa ay magagalit ako sa kanya. Wala naman, may iniisip lang ako. Basta kapag aalis si Papa sabihin mo sa akin ha. Ang billing ko sa aking kapatid. Akala ko, Papa Dudut, ay titigil na nga si Papa sa paglabas ngunit nasundan pa ito ng nasundan. Oy Lorraine, alam mo ba kung anong ginagawa ng Papa mo? Ang tanong sa akin ng tsismosa naming kapitbahay.
Hindi ko na sana yon papansinin, Papa Dudut, kaya lang ay masyado siyang maingay para hindi ko marinig. Hindi po. Bakit po? May alam ba kayo? Ang tanong ko naman dito. Baka sakaling may maganda siyang maisasagot sa akin. Yang papa mo, lagi naming nakikita na may kasamang iba. Sinusundo sa hotel. Naku ha, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Porket wala dito ang mama mo, ganyan ang gagawin niya. Ay naku, ang mga lalaki talaga. Hindi makontento sa isa. Ang pagdidiin pa nito. Noong una ay ayaw ko sanang patulan ang mga sinasabi niya pero andito na rin lang kaya tinanong ko na. Sino po ba yung nakita niyong kasama ni Papa? Ang tanong ko. Yung isang babaeng maganda tapos sexy. Nako, kung ako sa inyo, sasabihin ko na sa mama mo. Baka mamaya hindi niyo na namamalayan na iiwanan na pala kayo ng papa niyo. Ang sabi niya sa akin. Bumilis ang pintig ng puso ko at gusto kong sabihin kay mama ang lahat ng nalaman ko pero nagpigil ako, Papa Dudut, dahil ayokong masira ang pamilya na meron ako. Nagdaan pa ang mga araw, Papa Dudut, at lagi ko na ngang hindi naaabutan si Papa sa bahay. Pero si Papa yung tipo ng magulang na aalis pero sisiguraduhing maayos na ang lahat sa bahay. Nakaluto na siya. Ready na ang higaan pati ang mga uniform namin kinabukasan ay planchado na. Kaya nang makakuha ko ng tiyempo, wala kaming pasok noon kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na i-one-on-one si Papa. Aalis na sana siya noon, Papa Dudut, kaya naman kinausap ko na siya habang nag-aayos siya ng gamit niya. Pa? Saan ba kayo pupunta at saka bakit hindi na tumatawag ang mama sa atin? Ang tanong ko dito at tumingin siya sa akin. Anak, nagtatrabaho si Papa para sa inyo. Ang mama niyo naman, kaya hindi tumatawag ay busy lang sa trabaho niya. Stricto raw ang bago niyang amo, kaya hindi siya makatawag. Ang sabi ni Papa. Nakita ko naman ang senseridad sa mukha ni Papa, kaya naman hindi na ako nagduda pa sa mga sagot niya. Papa, kung may trabaho ka, bakit tuwing gabi lang? Hindi ba kadalasan ng trabaho sa umaga? Ang sabi ko ulit sa kanya. Ngumiti lang si Papa sa akin tapos ay kinerot ang ilong ko. Ang anak ko talaga? Napakadaming tanong. Matulog ka na kaya? Bukas may pasok na kayo at saka huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta anak, nandito lang si Papa ha. Hindi ko kayo pababayaan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Okay? Ang sabi ni Papa. Sa ganoong pamamaraan ni Papa ay nakukumbinsi niya ako na wala siyang ginagawang masama. Pero minsan, Papa Dudut, ay napapaisip talaga ako kung ano ang meron sa trabaho ni Papa. Labag man sa aking kalooban na usisain pa yon ay parang may kung ano sa puso ko na nagtutulak sa akin para alamin ang katotohanan. Makailang ulit ko pa rin naririnig ang chismis sa pambababae ni Papa. May kasamang babae tapos papasok sa bar. Sa tuwing iniisip ko na gagawin yun ni Papa ay sumasama ang loob ko. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para malaman ang katotohanan. Hindi ako pumasok noon sa isang subject ko para lang abangan si Papa. Sa lugar na sinasabi ng mga kapitbahay namin na lagi nilang nakikitang may kasama siyang babae na pumapasok daw sa bar. Mga bandang 7:00 na ng gabi yon, sa hindi kalayuan ay naaninag ko nga si Papa. Halos mga togang tuhod ko sa aking mga nakita. Tama nga ang sabi-sabi tungkol kay Papa. May kasama siyang babae na pumasok sa bar. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo pero kitang-kita ng aking mga mata. Niloko kami ni Papa. Niloko niya lang kami.
Pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Papa. Hindi ko rin alam ang gagawin. Kung sasabihin ko ba sa kanya na nakita ko siyang may kasamang iba o itatago ko na lang ito para mapanatiling buo ang pamilya namin. Si Mama na dapat kong pagsabihan lang ng hinanakit ko ay wala din at hindi ko din makontakt. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Kaya naman minabuti ko na lamang nakausapin si Papa ng masinsinan. Bahala na kung ano ang malaman ko. Aalis na ulit sana siya nang bigla ko siyang harangin. Anak, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Malamok dyan sa labas. Pa, ano ba talagang trabaho mo? Anak, ano bang klaseng tanong yan? Driver ako ng bus kaya gabi lang ako umaalis. Driver ba talaga? Nagtatrabaho ka ba talaga o nambababae? Anak, wag mong sabihing naniniwala ka sa mga chismis sa akin ng mga kapitbahay. Noong una pa ayaw ko talaga maniwala eh. Pero nung nakita na mismo ng mga mata ko, doon ako nagsimula magduda kung totoo ba talagang sinasabi niyo sa akin o mas paniniwalaan ko yung sinasabi ng ibang tao. Anak, maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawang masama. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kabutihan yung dalawa ng kapatid mo. Hindi ko na alam pa. Pero kung totoo yung sinasabi niyo, bakit nakita kitang may kasamang babae nung isang gabi tapos pumasok kayo sa bar? Anak, maniwala ka sa akin. Wala akong intensyong masama. Ang hinihingi ko lang sa'yo ngayon, anak, ay konting pangunawa. Balang araw, maiintindihan mo din ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang ibig sabihin ni Papa sa mga sinabi niyang yon. Pero dahil na rin sa mga nakita ko ay nagsimula ng magbago ang pakikitungo ko sa aking ama. Kumuha ako ng kursong education, Papa Dudut, dahil yun talaga ang pangarap ko. Dati porsigido ako makatapos para mabigyan ng maginhawang buhay sina Mama at si Papa. Pero ngayon ay parang unti-unti na ako nawala ng amor sa pag-aaral. Lalo na sa mga nangyari kay Papa na pambababae. Hanggang sa makilala ko si Jeric. Niligawan niya ako ng 1 buwan at hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya. Sa tuwing kasama ko si Jeric ay nababawasan ang bigat ng mga iniisip ko. Ang daming dumating na problema, Papa Dudut. Noong una akala ko ay kaya kong lampasan ito ng mag-isa. Pero hindi pala. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain bilang isang crew. Nag-working student ako para nang sa ganon ay malibang ako kahit na sinusustentuhan naman ako ng maayos ni Papa. Pero napabarkada ako, Papa Dudut. Nawalan ako ng patutunguhan sa buhay. Naging laman ako ng bar kasama ng mga barkada ko. Bagay na madalas naming pagtalunan ni Papa. Anak, bakit ka naman umuuwing lasing? At saka kailan ka pa natutong uminom ng alak? Ang tanong ni Papa nang minsang maabutan niya akong umuwi sa bahay na pagewang-gewang sa daanan. Wala kang pake, Pa. Ikaw nga nang bababae ka. Tapos sa akin makikialam ka sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko? Masaya ako ngayon, kaya hayaan niyo na ako. Ang sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Anak, ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na pagkatiwalaan mo naman ako? Wala akong ginagawang masama. Ang sabi nito sa akin. Gusto kong umiyak sa harapan niya sa dami ng aking iniisip pero parang naging manhid na ako, Papa Dudut. Naging manhid ang aking puso. Pa, paano ako magtitiwala sa inyo kung hindi niyo sinasabi ang katotohanan? Kung bakit niyo nagawa ang lahat ng ito? Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Pati si Mama. Ilang taon nang hindi umuuwi. Ni tawag hindi niya magawa. Ano bang nangyayari sa pamilyang to? Ang sabi ko kay Papa. Tinapik niya lang ang likod ko. Anak,
Kahit na anong mangyari, hindi ko kayo kayang iwan ng kapatid mo. Ang sabi ni Papa. Gusto kong umiyak sa harap niya pero pinigilan ko. Kahit kanina pang nag-uunahan ang aking mga luha. Papa Dudut, nagpatuloy ang gawain kong pag-inom at pagbabarkada. Napabayaan ko na ang grades ko. Sobra talaga akong naapektuhan sa mga pinaggagawa ni Papa. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan gaya ng mga sinasabi niya o dapat nga ba akong magalit dahil sa ginagawa niya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Hanggang sa ako na mismo ang nakadiskubre ng matagal nang tinatago ni Papa. Mga bandang 3:00 na yon nang maalimpungatan ako at magising. Pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Nakita ko ang bukas na kwarto ni Papa. Sumilip ako at wala pa nga siya. Binuksan ko ang ilaw at naghalungkat sa mga gamit niya. At laking gulat ko nang makita ko ang mga damit pambabae sa kanyang cabinet. At iba't ibang kulay ng wig. Hindi ko alam kung para saan ang mga yon, Papa Dudut. Muntik na ako mahuli ni Papa dahil saktong-sakto ang pagdating niya. Sumilip ako sa bintana ng kanyang kwarto at halos lumuwa ang aking mga mata. Nakita ko si Papa. May kasamang lalaki at magkahawak pa sila ng kamay. Pinisil niya ang pisngi ni Papa bago tuluyang umalis. Ang lakas ng pintig ng puso ko noon, Papa Dudut. Mas lalo naman nang makita ko ang reaksyon ni Papa na parang kilig na kilig talaga. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at gusto kong kausapin na sana si Papa tungkol sa aking mga nakita pero hindi ko muna ito ginawa habang hindi pa malinaw ang lahat sa akin. Nakapag-decide ako, Papa Dudut, na pumunta mismo kung saan ko nakita si Papa. Sinakto kong nakaalis na siya ng bahay. Nakita ko ang makailang ulit niyang tawag at text sa akin pero hindi ko yon pinapansin. Malamang ay nagwo-worry na siya dahil hindi pa rin ako nakakauwi. Hindi ko alam kung saan ko makikita si Papa. Masyadong maingay at masyadong mailaw ang pinasok kong lugar. Maraming tao at ang lakas ng mga hiyawan nila sa mga nagpe-perform. Isang bar ang pinagtatrabahuhan ni Papa. Hindi siya tulad ng bar na iniisip ko dahil mga bakla ang performer dito. Hindi sila sumasayaw, nagpapatawa sila at karamihan din sa mga waitress ay bakla na aakalain mong babae talaga sa una mong kita. At sa hindi kalayuan ay nakita ko si Papa na nanonood din. Hindi siya nakadamit panlalaki. Nakawig siya. Nakasuot ng bestida. Agad ko siyang nakilala dahil sa suot niyang relo na ibinigay sa kanya ni Mama noong wedding anniversary nila. Mali ako nang iniisip kay Papa. Hindi pala siya ng bababae. Kasi isa siyang bakla. Kung tutuusin ay wala naman talagang ginagawang masama si Papa. Nagtatrabaho siya bilang isang stand-up comedian sa isang bar. Palipat-lipat pala si Papa kaya pala minsan ay hindi ko siya nakikita dito. Yun ay ayon na rin sa mga napagtanungan ko na mga nakakatrabaho niya. Hindi ko alam kung paano ko ulit kakausapin si Papa. Wala man siyang ginagawang mali pero itinago niya pa rin ang kanyang tunay na pagkatao. Bakla ang Papa mo. Ang paulit-ulit na narinig ko, Papa Dudut, sa aking kasintahan. Gusto kong magalit sa kanya at gusto kong ipagtanggol si Papa pero wala akong magawa dahil alam kong totoo ang lahat ng yon. Kinausap ko si Angel tungkol sa mga kinikilos ni Papa at nagulat ako sa mga sinabi niya. Ate, matagal ko nang alam na ganyan si Papa. Minsan, binibihisan pa niya ako ng gown at inaayusan. Wala naman akong nakikitang mali sa ginagawa ni Papa. Maayos naman ang pagpapalaki niya sa atin. Kaya sana, huwag ka nang magalit sa kanya. Ang kasalanan lang naman niya ay hindi sa atin sinabi ang totoo niyang pagkatao.
Pero naging mabuti pa rin siyang ama sa atin. Ang sabi nito sa akin habang nakatingin lang. Kahit na, mas okay sana kung sinabi niya kaagad sa atin. Kaso anong ginawa niya? Naglihim siya, hindi ba? At si mama, paano na lang kapag nalaman ni mama to? Masisira ng pamilya natin ang dahil sa pagkatao ni papa. Ang madiin kong sabi sa aking kapatid. Ate, may sasabihin pa ako sa iyo. Ang sabi niya na mukhang seryosong seryoso. Si mama, kaya hindi na siya umuuwi kasi may iba na siyang pamilya sa ibang bansa. At lahat ginagawa ni papa para matustusan ang pangangailangan natin. Alam mo ba ate na nagbebenta ng balot si papa tuwing gabi kapag mahina ang kita sa bar? Minsan pa nga ay nagbebenta siya ng taho tuwing madaling araw. Kaya hindi na natin siya naaabutan sa bahay kasi ginagawa niyang lahat para may maginhawa tayong buhay. Kaya sana ate huwag ka nang magalit kay papa. Ang sabi sa akin ng kapatid ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niyang yon. Noon pa man ay sira na pala ang pamilya namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko at mabuti na lang at nandyan si Jeric na nagpapasaya sa akin. Mahal, sa bahay na lang tayo. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Magsama na tayo. Ang alok niya sa akin. Napangiti ako dahil pakiramdam ko ay ayaw na sa aking mahiwalay ni Jeric. Pumayag ako at hindi nag-isip, iniwan ko si Angelica kay Papa. Inisip ko na lang na total ay wasak na ang pamilya namin at may tatay pa akong bakla. Pinipilit ako pabalikin ni Papa pero hindi ko siya pinakinggan. Nagmatigas ako. Tuwing papasok ako ay naririnig ko na lamang ang mga kaklase ko na inaasar ako. O yung tatay niyang bakla nagkatrabaho sa bar. Nakakita ka na ba ng tatay na nagbibistida at nagmi-makeup? Sabay tawa nila. Hindi ko man lang maipagtanggol si Papa kasi alam kong totoo. Kaya naman mula noon ay umuwi na ako sa bahay nila Jeric at nagsama na kami. Sa tuwing kasama ko siya ay nakakalimutan ko ang aking problema. Mabuti na lang at may isang katulad niya sa aking buhay. Kahit na iniwan ko na sina Papa at Angelica ay tuloy pa rin ang sustento sa akin ni Papa. Ang sabi ni Angel ay lagi na lang daw may sakit si Papa. Pero ganoon pa man ay pumapasok pa rin siya kasi magka-college na rin ang aking kapatid at gusto raw ni Papa ang makatapos din siya ng pag-aaral. Sumama din ang loob ko Papa Dudut dahil hindi sinabi ni Papa sa akin, mabuti pa kay Angelica at sinabi niya lahat pero wala akong kaalam-alam. Ayaw kasi ni Papa na magkaproblema ka. Alam mo kung gaano kanya kamahal kaya sana bumalik ka na ate. Ang pagsusumamo ni Angel sa akin. Pero nagmatigas ako Papa Dudut dahil masaya na ako sa piling ni Jeric. Pero habang tumatagal ay unti-unti din siyang nagbago. Hindi na ako nakakapasok kasi lahat ng allowance ko at pantuition ay kinukuha niya at ginagamit niya para sa kanyang bisyo. At ang pamilya niya noon ay nagbago din ang pakikitungo sa akin. Nagsisisi ako at pakiramdam ko ay ginamit lang ako ni Jeric at ang masaklap niyan ay nambababae siya. At hindi ko din inakala na hahantong ang lahat sa ganito. Mahal, lasing ka na naman. Please bawasan mo na yung pag-iinom mo. Wala kang pakialam, buhay ko to. Paalalahanan lang kita, Jeric ha. Sumama ako sa'yo kasi akala ko maaalagaan mo ko pero ano tong ginagawa mo? Hindi ako nakakapasok ng dahil sa'yo. Lahat ng allowance ko ginagamit mo pati ng pamilya mo. Alam mo, kung lahat ng yan isusumbat mo lang sa akin, mabuti pang bumalik ka na doon sa tatay mong bakla. Ngayon pa? Kung kailan buntis na ako? Buntis ako, Jeric, at ikaw ang ama. Ha? Hindi sa akin yan. Baka kung kaninong lalaki lang yan. Anong yan ka, Jeric? Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, ito ang gaganti mo? Ang masaya naming pagsasama ni Jeric ay sa ganoong paraan lang natapos at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko nang bumalik sa amin kasi ayokong makita si Papa.
Pero anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Wala na akong ibang malalapitan kundi si Angel, ang aking kapatid, kaya kinausap ko siya tungkol sa aking sitwasyon. Ate, bumalik ka na. Miss na miss ka na namin ni Papa. Ang sabi nito sa akin. Ayoko nang bumalik doon. Hiyang-hiya na ako sa ginawa ko at paano ko sasabihin kay Papa na nabuntis ako. Ang sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Angel at nagulat siya sa mga sinabi ko. Tama ka, Angel. Buntis ako pero anong ginawa ni Jeric? Akala ko pananagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya lang ako sa ere. Ang sabi ko sa kanya na umiiyak na. Niyakap ako ni Angel. Ate, andito lang kami ni Papa. Bumalik ka na please. Ang sabi niya sa akin. Kaya kahit labag sa aking kalooban na bumalik at makitang muli si Papa ay wala na akong ibang choice. Pagkarating ko sa bahay ay nakita ko nga si Papa. Nakahiga at namumugto ang mata at bumagsak ang kanyang katawan. Naalala ko na halos 5 buwan ko na pala siyang hindi nakikita. At ang allowance na ibinibigay niya sa akin ay pinapaabot lang niya kay Angel. Yung kasi ang billing ko na ayaw ko siyang makita. Pero halos manghina ako nang makita ko siya, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng awa at galit sa aking sarili. Paano ko ito nagawa kay Papa? Pa? Ano nangyari sa'yo? Anak, medyo tinangkaso lang ang papa mo. Pero huwag kang mag-alala. Pak na pak pa rin ang beauty. Papa, sorry kung naging matigas ako sa inyo. Sorry sa mga kasalanan ko. Ano ka ba, anak? Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, nandito ka na at kasama na namin ulit. Pero pa, may kasalanan po ako. Ano yun, anak? Buntis ako pa. Pero hindi ako pananagutan ni Jeric. Yung boyfriend mo? Totoo ba yan, anak? Naku, gusto ko siyang sabunutan. Pa, hindi ba kayo galit sa akin? Dahil hindi na ako nakapag-aral ng dahil sa ginawa ko. Lahat ng allowance ko napupunta lang lahat sa kanya, ginagamit niya sa bisyo niya. Anak, wala na tayong magagawa kung yun na nangyari. Ang mahalaga ay alam mo na ang pagkakamali mo. Salamat pa. Pinangako ko pong bubuhayin ko na maayos yung anak ko kahit ako lang mag-isa. Kahit anong mangyari, anak, hindi ka mag-iisa dahil kasama mo kami. Laking pasasalamat ko, Papa Dudut, dahil buong puso pa rin akong tinanggap ni Papa sa kabila ng mga pagkukulang ko at sa aking mga nagawang pagkakamali sa kanya. Kaya ngayon ay handa na akong magbagong buhay para sa aking pamilya at sa aking magiging anak. Nagkasakit si Papa, pero mabuti na lamang at naagapan at hindi naging malala dahil daw ito sa kanyang paninigarilyo. Kaya naman minabuti na niyang tigilan ang kanyang pagyoyosi. Ako naman, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pag-aaral kahit buntis ako. Hindi ito naging hadlang sa aking kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa unti-unti ay nakatapos na ako. Kasama ko sa aking sinapupunan ng aking anak. Laking pasasalamat ko, Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Papa. Pero sa aking 7 buwan na pagdadalang tao ay nakunan ako, Papa Dudut. Sobra akong nalungkot sa mga nangyari. Para ba akong siningil ng tadhana dahil sa mga nagawa ko kay Papa? Papa, bakit ganun? Kung kailan handa na akong magbago, parang pinagbabayad ako ng tadhana sa mga nagawa ko sa inyo. Anak, huwag mong isipin yan.
Hindi naman natin ginusto na mawala ang anak mo. Pero pa, walang ibang dapat sisihin dito kundi ako dahil sa mga nangyayari sinisingil na ako ng karma. Basta anak, kahit na anuman ang pagdaanan mo ay nandito pa rin kami ng kapatid mo. At hindi ka namin iiwan. O siya, huwag ka nang umiyak. Aura na para pak. Si Papa talaga, kahit kailan joker. At least napapatawa kita. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita pa. Pangako sa susunod na magmamahal ako, ang hahanapin ko yung katulad nyo. Katulad kong pusong mamon? Kahit pusong mamon pa siya kung mahihigitan niya yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ay naku anak, mukhang mahihirapan ka. Kasi wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa inyo. Ang sarap sa pakiramdam na may taong handang yakapin ang lahat ng iyong pagkakamali at handa kang tulungan kahit na ilang beses ka pang madapa. Yung mamahalin ka ng walang pag-aalinlangan at lahat ng iyon ay natagpuan ko lang sa aking papa. Pinangako ko sa aking sarili na maghahanap ako ng maayos na trabaho para makatulong kay papa at hindi na siya magtrabaho pang muli. Si mama, Papa Dudut ay tuluyan na kaming kinalimutan. Hindi na siya nagpadala ng sustento at pinutol na niya ng tuluyan ang komunikasyon namin. Ang huling balita namin sa kanya ay nagkaroon siya ng anak. Aaminin ko na nasaktan ako noon, lalo na nang makita ko ang bago niyang pamilya. Pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking let, nag-review ako ng maayos at laking gulat ko na lamang na lahat ng aking paghihirap sa wakas ay nasuklian din. Bakit ba nagtatatakbo ka dyan, anak? Pa! May teacher ka na! Anong ibig mong sabihin? Pa! Nakapasa ako sa board exam! Talaga? Oo! Totoo ba yung sinasabi mo? Oo pa! Mapapalitan ko na lahat ng paghihirap nyo! Naku anak, salamat sa Diyos! Salamat din sa inyo pa! Dahil kung wala kayo, hindi ko maabot lahat ng meron ako ngayon. Ikaw ang pinaka-the best na tatay sa buong mundo! Ang sarap palang sabihin yon kay Papa. Dahil deserve niya namang matawag na the best na ama. Kahit nakakaiba siya sa ibang tatay na brusko na imbes na manuntok, kapag may nangaapi sa kanyang anak ay pipiliing manabunot ng buhok kapag may kaaway ka. Nakakatawa pero hindi ko kinakahiya si Papa. Bagkos ay pinagmamalaki ko siya na naging ama ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mayroon na rin akong sariling pamilya at nakapag-asawa na rin. Principal na ako sa school na pinagtatrabahuhan ko. Matagal ko mang nakuha ang lahat ng meron ako ngayon ay tinutuon ni Papa ang lahat ng sinabi niya na kahit anuman ang pagdaanan ko ay hinding-hindi niya ako iiwanan. Si Papa pagkatapos ko makaipon ay binigyan ko ng puhunan para sa sarili niyang negosyo, ang beauty parlor. Mabenta si Papa lalo na sa mga kabarangay namin dahil magaling siyang hairstylist. Sa edad na 50 ay malakas pa ring maggupit, mag-straight, magkulot at magkulay ng buhok. Kahit mga pedicure at manicure ay alam ni Papa. May mga kasama din siya sa salon, kaya minsan sabi ko wag na siya magtrabaho pero siya itong mapili talaga. Libangan na lang daw niya ito, lalo na kay Angelica na lagi niyang inaayusan dahil mahilig ang aking kapatid sa pagsali sa mga beauty pageant. Dahil na rin kay Papa. Kaya ayon, ang saya-saya nilang dalawa. Ako naman ay binayayaan ng masipag at responsableng asawa at may isa na rin po akong anak na si Abilene. Masayang masaya ako sa naging takbo ng aking buhay kahit mahirap man noong una ay natutunan kong mahalin ang pagkatao ni Papa. Na dati kong kinakahiya pero ngayon ay pinagmamalaki ko na. Kaya para sa the best kong Papa sa buong mundo, mahal na mahal kita at kahit na sa iyong pagtanda, pakahawakan mo ang aking pangako sa iyo na hinding-hindi kita pababayaan at hinding-hindi ko susukuan gaya ng ginawa mo sa akin noon.
Maraming salamat po Papa Dudut sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin upang ma-share ko sa inyo ang aking buhay. Happy Father's Day sa lahat ng ama natin. More power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lorraine. Minsan hindi natin maintindihan ang ating mga magulang. Lalong-lalo na sa ating mga tatay na masyadong mahigpit po sa atin. Minsan ay nasasakal na tayo dahil gustuhin man nating tumayo sa ating mga sariling paa ay hindi natin magawa dahil kailangan natin silang sundin. Pero sa huli ay ang lahat pala ng paghihigpit na ginagawa ng ating ama ay para sa ating kabutihan. Ano man ang trabaho, ano man ang pagkatao, hindi kailanman tayo mabubuo kapag wala ang pagmamahal ng ating ama. Ang ating ama na kayang magpuyat, kayang magtrabaho 24 oras para lamang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya naman sa araw nila ay marapat lamang na pasalamatan natin sila sa lahat ng kanilang sakripisyo para sa atin. Kaya sa ating mga tatay, Happy Father's Day. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa kasama ng inyong Papa Dudut sa Barangay Love Stories. Forever.